Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Bilang mga isang simbahan at angkan ng Diyos na ngayon natitipon sa hapag ng ating Panginoon, tayo mga kapatid ay maghanda ng ating mga sariling kalooban. Maglinis tayo ng ating mga nagawang kasalanan. Lumapit tayo sa mapagmahal na Diyos upang hilingin ang Kanyang kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Dahil sa
sa ngalan ng Ama. paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan, ay kaloob na iyong ibinigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan, ayon sa paraang iyong kinalulugdan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Matakot kayo sa Panginoon, ang inyong Diyos, at sundin ang lahat ng kanyang mga utos at mga tuntunin habang kayo'y nabubuhay. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, dinggin ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayoy, mapapanuto kayo at lalaki ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyo, sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Dinggin mo, Israel, ang Panginoong ating Diyos ay siya lamang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya'y itanim mo sa iyong isip." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon sa bawat aludod ng salmo. Panginoong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Minamahal ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag. Matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat. Tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siyang tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ang lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Mga kapatid, dati, sa matandang tipan, maraming saserdote ang naghahali-halili sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan.
Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahalinlan sa kanyang pagkasaserdote. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan. Nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw. Unay, para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at iyon pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit, ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal, magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." Tama po, guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi niyo. Iisa ang Diyos at walang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas na magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Muli na namang ipinahayag sa atin ng salita ng Diyos ang kahalagahan ng pag-ibig. Sa first reading, sinabi ni Moises sa kanyang mga kababayang Israelita, kung kayo magkakaroon ng maayos at magandang buhay, ang bayang Israel ay pag-uukulan ng Diyos ng lubos na kasaganaan. Buong-buo na ipagkakaloob ng Diyos ang isang magandang buhay. Kaya't sinabi doon, kung magkagayon, mapapanuto kayo. Lalaki ang inyong lahi at ipagkakaloob ang pangakong lupain. Kaya't sinabi ni Moises, ibigin mo ang Diyos. Paglingkuran ang Diyos. Sapagkat kung hindi gayon ang magiging buhay, ay ang kanilang buhay ay mauuwi sa tinatawag na pagtitiis at paghihirap. At ipinabatid sa second reading, ang tapat at maaasahang paglilingkod ng Diyos sa atin. At ang binigyang halaga dito ay ang pagkasaserdote ni Jesus. Ipinagkumpara ang saserdoteng tao at saserdoteng sugo ng Diyos. Ang saserdoteng tao, nagwawakas, pero ang namamagitan sa atin sa Diyos, si Jesus na ating Panginoon, ay ganap ang kanyang pagkakaloob sa atin ng kanyang pagbibiyaya, especially yung kapatawaran ng kasalanan. Kaya't sinabi dito sa 2 pagbasa, na may iisang nag-alay. At ang nag-alay na ito'y si Jesus, at ang pagkakamit ni Jesus ng biyaya para sa atin ay magiging sapat na. Kaya't may pag-asa na tayo may makapamuhay sa tinatawag na biyaya ng Diyos. At tayo makapamuhay sa presensya ng Diyos nang walang pag-aalaala at pag-aalinlangan. Sure ball, dahil kay Kristo na tayo makakapamumuhay sa biyaya ng Diyos. Kaya dahil sa ganitong ginawang kabutihan ng Diyos sa atin, walang ibang maaaring maging tugon sa Kanya. Walang ibang tayo pwedeng maging tugon, kundi ang ating pag-uukol ng ating buhay sa Kanya. Kung naging mabuti sa atin ng Diyos, kung naging tapat sa atin ng Diyos, ang hihingin sa atin din ay ang ating kabutihan at katapatan sa Kanya. Walang ibang tugon. Sa shortcut, ang tawag natin dito'y pagmamahal. Kaya ito yung naging tugon ni Kristo sa question ng eskribang, alin po ang pinakamahalagang utos? Kaya't sinabi ni Kristo, ang pinakamahalagang utos ay ito, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. At ang ikalwa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kapwa gaya ng iyong sarili. Anong kahulugan nito? Na walang magiging pamantayan ng pag-uukol ng pag-ibig sa Diyos, kundi ang ating pag-ibig sa kapwa. Kung mahal natin ang Diyos, dapat nagmamahal din tayo sa ating kapwa. At ano ang sukatan ng ating pagmamahal sa kapwa? Yung ating pagmamahal sa ating sarili. Yung pagmamahal na ibinibigay sa kapwa ay katulad ng pagmamahal na ating ibinibigay sa ating sarili. Madali ba to? Hindi po. At paano natin maisasabuhay ito, mga kapatid? Alam nyo, mga kapatid, kung may nilikha man ng Diyos na kayang umibig sa Kanya, ay walang iba kundi ang tao. Tanging 2 persona lamang ang makapagbibigay at makatatanggap ng pagmamahal. Bagamat ligid sa ating paningin, ang ating Diyos, hindi natin nakikita, subalit siya'y buhay sa ating isip at sa ating pakiramdam.
Hindi siya isang ilusyon. Hindi siya isang kathang-isip at imahinasyon. Siya'y buhay. Kaya nating makilala. Kaya nating maramdaman. At kaya nating pag-ukulan ng ating buhay. Ipinakilala sa atin ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kaya tunay na makapananatili tayo sa presensya niya dahil siya'y nasa sa ating puso. At paano natin makikilala ang Diyos at ang kanyang presensya sa ating puso? Ito po'y sa pamamagitan ng pananahimik. Kung hindi po tayo tatahimik, hindi rin po natin mabababatid ang presensya ng Diyos sa ating kalooban. Ang dami nating pinagkakaabalahan, ang dami nating pinag-uukulan ng pansin. We keep looking on God. Pero ang Diyos pala'y nasa sa puso lang natin. Ba't hindi natin makilala? Ba't hindi natin maramdaman? Sapagkat iba yung pinagtutuunan natin ng pansin. Kailangan nating tumahimik. Kailangan nating pagtuunan ng pansin to notice Him inside our heart. Ikalawa, mga kapatid, siya'y nasa sa kapwa natin. No? Tayo nga dito sa hapong ito, ay bumubuo ng isang simbahan. At bilang isang simbahan, hindi ba kayo masaya na tayo nagkakaisa sa iisang dambana? Ramdam natin na hindi man tayo magkakakilala, pero sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo'y pinagtitipon-tipon at nararamdaman natin ang Diyos sa ating kapwa, sa ating pagtitipong ito. Sa oras na tayo nagkakaisa, sa oras tayo nagmamalasakitan, sa oras na tayo nagtutulungan, nararamdaman natin ang Diyos. Nakikilala natin ang Diyos. Nauunawaan natin ang kanyang presensya. Kaya naman, mga kapatid, ang kagalakang dulot ng pagtutulungan at pagmamalasakitan ay nangangahulugan ng tanda na buhay ang Diyos sa ating piling. Siya'y nasa salita ng Diyos. Nasa binasa nating pagbasa. At minsan, ang iba sa atin, nagkakaroon ng araw-araw na meditation o reflection. Sa paggising sa umaga, nararamdaman natin at nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita. At ganun siya makipag-usap sa atin. Ganun siya makipag-ugnayan sa atin. Pwede natin siyang maramdaman. At higit sa lahat, ang ating Panginoon ay nasa sa banal na Eucharistia. Hindi lamang ito isang simpleng tinapay, kundi sa tinapay na ito, nakapaloob ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, mga kapatid, kailangan nating pagtuunan ng pansin at bigyan ng atensyon ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Because we cannot love Him kung hindi natin siya kilala. Hindi natin kayang magbigay ng ating sarili ng buong buo sa Kanya kung hindi natin siya makikilala. Mahirap magmahal sa hindi natin kilala. Kahit nahihirapan tayong magmahal sa Diyos dahil hindi natin o kulang ang ating pag-uukol sa ating Panginoon. Madaling magsawa tayo sa pananalangin. Isang indication na tayo ay minsan ay hindi makapagbigay ng ating panahon sa Panginoon. Konting oras pa lamang, inip na tayo. Yan ba yung nagmamahal sa Diyos? Yan ba yung nagbibigay ng ating sarili sa Diyos? Madaling mag-give up, madaling magsawa sa kaunting panahon na hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat kulang pa
ang ating pagkakilala sa Kanya. Gusto nating sumunod sa Kanya sa anumang uri ng pagmamahal. Pero kulang pa rin sapagkat hinding buong-buo ang ating pagbibigay ng ating sarili sa Kanya. Bakit? We always find ourselves na gusto nating pagbigyan ang ating sarili kaysa sa Diyos. Alam po mga kapatid, ang lagi nating kalaban ay ang ating sarili. Hindi po yung ating trabaho, hindi ang ating negosyo, sa pagbibigay ng ating pagmamahal sa Diyos. Sapagkat ang gusto lagi nating gawin ay ang mapagbigyan ng ating sarili. Kaya it takes time to submit ourselves wholeheartedly to the Lord and to commit ourselves to Him. Masasabi nating mahal natin ang Diyos kapag ang Diyos na ang sentro ng ating buhay, ng ating panahon, ng ating pinagkakabalahan, ng ating gawain, ng ating trabaho, ng ating pagiging magulang, ng ating pagiging mga anak. Kapag siya na ang dahilan kung bakit tayo kumikilos at ginagawa natin ito, siya na yung sentro ng ating buhay, kahit mahirap, kahit masakit, kahit may pagsubok, kahit nagbabata ng krus, maging sa kaligayahan at maging sa ating tinatawag na consolation. Kaya let us submit our entire life to Him. At ang isang taong nagsasabit ng kanyang buong sarili sa Diyos ay tulad ni Padre Pio, na ang sabi niya, pray, hope, and do not worry. Wala na siyang inaalaala, wala na siyang pinangangambahan. Lahat kaya niyang ipagkaloob dahil mahal niya ang Diyos. Wala na siyang kinatatakutan sapagkat mahal niya ang Panginoon. Kaya mga kapatid, we are being challenged right now how to love God. Kaya pa ba nating magbigay ng ating sarili kahit na masakit, mahirap, at ang hinihingi sa atin ay ang ating panahon at ang ating sarili alang-alang sa pagmamahal sa Kanya. Magsitayo pang lahat, dasalin po natin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, pag-isahin natin ang ating panalangin sa amang butihin. Hingin natin sa Kanya ang mga biyayang magpapapatatag sa ating maging matapat sa Kanyang kautusan. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pag-ibig sa Diyos ay makita sa buhay ng lahat ng kaanib ng simbahang katolika, sa pangunguna ng banal na Papa Francisco, ng lahat ng mga obispo at mga pari na magsumigasig sa pagtupad sa kautusan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang tunay na diwa ng pag-ibig ang mamayani sa mga bansa, at nawa ang lumalaganap sa lahat ng sulok ng daigdig ay ang batas ng pagmamahalan at pagpapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
upang ang batas ng pag-ibig na ipinangaral ni Kristo ay makatagpo nawa ng mga taong nasa kahabag-habag na kalagayan sa pamamagitan ng mga kapwang kumakalinga at naglilingkod sa mga dukhang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagtupad sa utos ng pag-ibig ay maisabuhay ng lahat ng angkan sa ating sambayanan. Maipakita nawa ito sa ating araw-araw na pamumuhay at pangunahin ito sa ating pamungahin ito sa ating pagmamahal at paglilingkod sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang 15 taon ng ating pagiging parokya, nawa ay magdala sa atin ng ibayo pang inspirasyon sa pananalangin sa Diyos, pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mapagmahal na Ama, gabayan nawa kami ng Espiritu ng iyong pag-ibig at dalhin nawa kami nito sa katuparan ng pakikipagtagpo namin sa iyo. Sa pamamagitan ng Panginoong Kristong nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maaari na pong humanay sa gitna ang mga mag-aalay ng sobre. Kapuri-puri ka, Diyos samang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa katas ng ubas, bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin tayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ito'y maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni kayaming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katawang mo at kapiling, nung ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kaya't siya'y kinalingan ng mahal na birhen, na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ng loob mo at kamtin ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas na panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangit ang kaharian mo, sundin
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbahaginan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan dito sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paalala po sa mga tatanggap ng komunyon. Kung tayo po ay tatanggap ng komunyon sa kamay, kaliwang palad ang tatanggap ng komunyon at isusubo ng kanang daliri. Isubo ito sa harap ng nagpapakomunyon. Pagkatapos pong tumanggap ng komunyon, hindi na po kailangang mag-sign of the cross, lumuhod o mag-genuflect. Ang second collection po ay nakalaan para sa mga may sakit at retiradong pari na nasa St. Joseph Seigniorate.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang, upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaingon din. At pagpalain kayo ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos Ama, ang Anak at ng Espiritu Santo. Tapos na ang pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.